Pang mga nakatira dito. Ayun, wala na. Ito. So itong bahay dito, parte ng gagawin project. Yan. So ayun, sa mga natanong ka ba, meron palang sticker dito dati. Pero nung na-demolish or nagiba to, hindi na makita. Samahan mo na rin sa kabila. Pero ito lahat ng bahay dito, sir, matatanggal to. So itong first video natin na demolish na itong mga bahay. Malapit sa Purok 7 ito. Yan yung sa likod niya, yan yung way papunta dun sa beach naman. Dito naman sa harap, malapit sa Antero Soriano Highway, meron na mga ilang bahay dito na na-evacuate na. Umalis na yung mga nakatira dito para ready din sa gagawing project. So kayo ba'y nag-aabang dito sa Bataan-Cavite Interlink Bridge na magkoconnect from Cavite to Bataan naman? Yan, so at least meron ng progress. At ayun, tara, dito naman tayo sa Antero Soriano Highway mag-update. So marami mga possible scenarios dito na magiging on-ramp. Kasi ito siya, ayon sa mga natanong ko, magkakaroon dito ng rotonda. So ito yung magiging entry point ng mga sasakyan papasok dito sa tulay. So isa rin pala sa pagbabago dito. Ito kabay, nakita niyo tong bahay dito? Wala nang nakatira. Meron din nakalagay dito, PRRW. Kaya kung makikita nyo kabay, meron ditong sticker. Yan yung palatandaan niya para dito sa project natin. Meron pang mga nakatira dito. Ayun, wala na. Parte ng gagawin project. Yan. Yan, so ito yung bahay kabay na wala na nakatira. Meron palang isang kwan dito, building na na-demolish. Matagal na to. So mukhang matagal lang na-demolish to kasi kung ano, tinubuan na ng mga kon halaman. So pupunta natin itong kasunod naman malapit dun sa beach. Kung saan matatanaw natin yung kwan dun, yung Mariveles Bataan. Sa may Purok 7. Ang abuti mo tayo kabay, saktong-sakto, madilim no. So ito yung unang sulyap ngayon 2025. Actually maraming excited dito sa project na to na. Pero kung nakapunta na kayo sa Cebu kabay, tapos nakadahan kayo dun sa Cebu, Cordoba, ay yung Cebu Cordoba Expressway, parang ganito din yun, madadaanan nyo kapag natapos na. Pero ang pinagkaiba nitong Bataan-Cavite Interlink Bridge, mas mahaba to no. Talagang literal na sa dagat dadaan yung tulay. Ilang years kayo matapos na. Siguro pa nagsimula ito, pwede linggo-linggo nandito tayo para mag-update. Bihira ako makapunta dito ng ganitong panahon ng taglamig. Madalas napupunta ko ito yung summer, init. Talagang maliligo sa pawis. Tingnan natin yung pagbabago dito malapit naman. Ito mukhang meron ng bakod Ito yung beach kabay no. Tara, madali sa beach. Sarap maliguan ng panahon ngayon no. Parang ng taglamig. Puting mawot pa. Mukhang kagabi na tayo dito. Tara. Dito ka ba yun? Itong merong dito resort. So
So far dito sa beach Kabayan, wala pang mga gamit. Kasi dito yung dito dadaan yung tulay. So beach. Kaya nga ba yun, no? Kung di nagkakamali, yan yung Corredor Island. Tapos yung Maravillas Bataan nandyan, no? So imagine mo na lang, dito dadaan yung tulay, no? Papunta sa Bataan. Sigurado mukhang kanto. Matindi yung gagawin project kasi malalim na yan sa gitna eh. Ah, okay. So dito sir, anong mangyayari dito kapag tuloy na yung project? Dahil hindi pa naman kami na-abisuhan. Hindi pa inabisuhan. Pero possible sir dito, no? Dumalapit. Maliit na yun. Dumalita bangka. Parang doon yung pinaka tulay, simula ng tulay. Doon ang tulay. Kasi gaganon yan sir, di ba? Yan yung corridor sir, di ba? Yan sir, yung maliit. Yung parang pag ganun sir, bundok, no? Saan kayo, sir? Saan kayo kumukuha ng isda? Saan parte dito sa laot? Mga ilan minutes sir, papunta dyan? Basta ito gamit namin, pinakamalalim na yung 4 na rin lalim. Apat na lipa? Dito. 4 na taong lang po. 4 na tao yung lalim. Ano oras kayo, sir? Nanguhuli ng isda? Ngayon na. Ngayon na? Ganitong oras kayo, mga alas 5? Para kung tawagin ng takap-silim. Ha? Takap-silim kung tawagin namin. Takitsit. Papalit yung pilay araw. Pag ganitong oras palubog na maraming isda. Informe din. Kung nakakasama. So kung alis kayo dito, sir, pagbalik nyo gabi na, madilim na. Minsan may baga na, minsan may hating gabi. Informe siya inuhuli. Isang bangka lang kayo? Dalawa? May kasama kayo? Wala, kanya ang bangka dito. Kanya ka. So sa bangka, sir, may kasama ka, sir? 4. Ayos din pala na. So dito na kayo yung sir, magluluto ng may dala na kayong pagkain. May dala kami, hindi naman, kung merienda lang kami. Merienda lang. So far, sir, yung mga beach dito bukas pa sa publiko, yung mga naliligo dyan. So mukhang inabutan natin ng kwento kami, dilim. So ganito pala yung buhay nila dito sa ito sila Kabayan, natanong natin mga ganitong oras umalis. Mga darin para at least hindi na siya mainit. Bumabalik sila, kinaumagahan na. Dito daw, itong mga meron naglalaro. Mamo na rin sa kabila. Pero ito lahat ng bahay dito, sir, matatanggal to. Kaya dyan. Where you from? Kabila kaya? Ay, ito meron, no? Dito Kabayan, no? Mas marami palang sticker dito sa kabila, di ko lang nakita to. 2021 din, no? So, huling nilagay ito, sir, 2021 pa. Ayan, Kabayan, ito yung part pa, So, ang gagawin dito, sir, parang ito yung dito yung pinaka simula ng tulay, no? Oo. Hindi ko pa napuntahan pala to, meron din pala. Pero wala pang sinabi na sir, petsa. Wala pa. Kasi ito yung una nilagyan nila, di ba? Nagpapatay kami dyan, sa ganyan yung mga binubutas. Naging patay ako dyan. Mga engineer yung mga naglalagay nito, sir. Parang sarap tumira dito sa lapit sa beach Kabayan, no? Napakatahimik, oh. Walang problema dito.
So dito sa pinaka-highway Kabayan, meron ding tatamaan dito na project. Saan yung sticker, sir? So bukod pala doon sa terminal ng Toda, meron din pala dito. Eto, oh. Sticker na yan. Nakakasama pala. Ito. So nandito na tayo sa Antero Soriano Highway. Itong bahay pala, meron na siyang sticker din na tatamaan para sa project. So ayon sa natanong ko sa may-ari, itong bahay na to ay hindi niya na ni-repair dahil napagsabihan na siya na may gagawin dito sa area na to. So malapit sa kwanto, highway din, pero wala pang mga ibang part dito na na-demolish ng mga bahay. So ayun kabayan, ito yung part 2 ng Bataan Cavite Interlink Bridge natin. So far meron ng mga progress, no, ibig sabihin na gumagalaw kasi dun sa una sa Purok 7 may mga bahay na na-demolish. Tapos dito naman malapit sa terminal ng tricycle or itong Soriano Highway, meron ng mga bahay dito na na-evacuate. So may kita nyo dito sa area na maraming mga bakante, dyan yung possible daanan nitong project. I think somewhere dito yan eh. Kasi kanyan, puro mga bakante. So dito naman sa Naik Cavite, napakaraming mga housing projects dito, lalo na dun sa barangay Kalugkub. Meron mga resettlement projects na napuntahan natin. So malapit lang dito, siguro mga 15 to 20 minutes, makakarating na sila dito sa barangay Timalan kung saan dito gagawin yung tulay. Kaya sa mga nagtatanong kung maganda bang kumuha ng units dito sa Naik Cavite, approve yun, napakaganda dahil unting-unting nade-develop itong lugar na to. Tipin mo yun, galing ka sa Naik, makakarating ka na ng Bataan in less than 1 hour. Alright, so abangan natin yung kasunod na update dito para sa Bataan Cavite Interlink Bridge. So ito yung napuntahan natin, yan po yung bahay na na-demolish para sa gagawing project.